Yo, what's up? Magandang gabi, mga salon owners. So, kumusta kayo dyan? So, ngayong gabi na to ay meron naman ulit akong sasagutin isang katanungan no, sa kasama natin sa grupo, Salon Business Owners PH. So, pasok na dyan kung gusto nyong matuto sa pagpapatakbo ng salon business, paano mag-handle ng tauhan, or mga problema sa mga staff natin. So, sabi dito sa nag-comment, babasahin ko lang. Eto. Ano pong masasabi nyo sa isang staff sa salon? Dati siyang nag-home service, regular niya na client, tapos pinapunta niya sa salon as bilang clients. Tapos binili niya ng gamot, kanya din ang gamit. Okay, kanya din ang gamit. Tapos 2K ang binayad niya ng customer to. 2K yung binayad ng customer. Tapos 200 naman binigay niya para sa shop. 200 para daw sa tubig at kuryente yon. Anong gagawin sa staff? Haba ng ano ni ma'am, no? Ayusin ko lang yung ano niya. Meron siyang tauhan, dating nag-home service. Ngayon, may dating customer niya sa pag-home service. Ngayon, dinala sa salon. Sa loob. Tapos, ginawa ng serbisyo, no? Nagpag-riban. No, riban ba to? Oo, tapos 2,000 yung binayad, 2K. Ngayon, ang binigay lang sa hairstylist niya is 200. Pambayad daw sa kuryente at sa tubig. Ano daw dapat gawin? Kung ako yun, bubuhusan ko yun ng tubig. Pero sabi dito sa meron ditong kasagutan. Basahin ko lang. As an owner, kung magkano ang singilan sa salon, ganun din po ang ibibigay ko na price. Ganun daw yung presyo daw sa kanila. At dapat yun din po ang marireceive ng shop. Mapa-home service client niya na, since nasa shop ko na po pumunta, yun po ang masusunod. Napakagandang punto, no? Sinabi ni ma'am dito, pag nasa salon niya na, wala nang wala nang ibang masusunod kundi siya. Dapat masunod yung presyo na dapat doon sa loob ng shop niya. At dito naman yung isang komento. Pag pinapunta niya na sa salon, matik yan. Kalahati ang sa salon kasi yung rent din at tubig at ilaw. Tama naman, napakalinaw, di ba? So, komento ko dito una, bakit pinayagan nyo na ganun ang gagawin? So, may reply pa to si ma'am. Sabi niya, nakapag-book na daw. Pero, wala na tayong magagawa doon, nangyari na. Sa katanungan niya, na kung anong gagawin sa staff, no? Una, kakausapin ko siya. Halimbawa ang senaryo kasi, wala si ma'am doon sa salon. Maaring ang nangyari nito, nalaman niya na lang na tapos na. Maaring sinumbong na lang ng tauhan niya or nalaman niya lang sa iba niyang tauhan na may pinapunta doon na customer na home service dati, tapos pinapunta sa salon, nagbayad ng 2K, binigyan ng 200 yung salon para kuno sa tubig at kuryente. Putik kamay. Kung ako yung may-ari doon, baka mabuhusan ko pa yun ng tubig. Akala niya na siya yung may bit-bit ng customer, gagawin niyang parang bahay o parang ano yan, gagamit ako ng salon mo tapos bibigyan kita ng 200. Raulo ka ba? At kung nangyari sa akin, kakausapin ko yung tauhan ko at papipiliin ko siya. Either hindi niya nauulit, gagawa ako ng mga kasulatan, IR form, or mga sasagutan ng mga papel na nakalagay doon na pag
umulit pa siya, tatanggalin ko siya. No, dapat merong mga kasulatan na siya ay ganon. At dapat meron kayong policy na ganon, no? Dapat alam din nila. So, yan yung gagawin ko. Or papipiliin ko siya na wag nang papasok. Mag-home service na lang, di ba? Ay, ba't ka siya pupunta pa doon sa salon? Doon na lang siya sa home service niya, no? Ang kalaban kasi natin dito ay yung mga problemang ganito, no? Yung mga tauhan nating ang tawag diyan makapal yung mukha. Anong akala niya sa salon mo? Rerentahan niya ng magkano ibabayad niya sa tubig? 50, tapos sa kuryente 150. Paano yung aircon? Paano yung mga basta mali yun. Ayoko, hindi ako papayag na ganun. Pag nangyari yun, tatanggalin ko yun. Or kakausapin ko na hindi na uulitin. Pero magpapasulat ako ng IR o mga pagkakamali na siya ay merong ginawang mali sa aming salon. At pag inulit niya, siya ay akin tatanggalin na. No? At hindi ako manghihinayang kahit sobrang galing niya pa. No? Dahil naniniwala kasi ako na bilang owner, dapat ikaw yung masusunod dyan. Mapatupad mo yung policy, yung batas, yung company rules nyo, nang hindi ng aapi ng mga tauhan. No? Magiging tama po tayo. Magiging mabuting owner po tayo. No? Hindi po tayo maging masama. Lagi ko pong sinasabi, kailangan natin maging mabuti. Hindi mabait, mabuti at tama. Hindi yung naaabuso. Sa kanyang sit-upan, naaabuso ka na yan. At kung hahayaan mo yan na mangyari pa sa susunod na mga araw, susunod na taon, mangyayari niyan gagaya yung iba mong tauhan. No? At dadala sila ng client dyan, bibigyan ka lang ng 50. Basta kung hindi ako papayag na. Comment din kayo kung ano sa palagay nyo na anong dapat gawin sa tauhan na ganun. No? Na pumasok sa salon mo, nag-home service dati, pero dinala dyan yung client niya. Tapos, binigyan ka na lang ng 200. At sa totoo naman, experience din namin yan kasi may mga tauhan kami na galing sa ibang salon. So, may bitbit silang customer papasok dito sa aming salon. No? Pero, yung presyo pa din namin yung masusunod. Kesa nag-home service ba sila or galing ba yan sa customer nila dati, yung presyo namin na ito, kung 2,000 to, ito yung masusunod. At kami ang masusunod kung magkano ang hatian. Kung 60-40 ba yan, 70-30 ba yan, 65-35 ba yan, yan ang masusunod. No? Dahil isa sa pinaniniwalaan ko, no? Responsibilidad mo bilang owner o ikaw may-ari niyan na magiging tama, magiging patas, at mapalaki ang ating negosyo nang makatulong pa tayo sa ibang mga empleyado na naghanap ng trabaho. So, galingan natin at payo ko sa iyo, ma'am, ayusin niyo yan. At alam ko napakalaking problema niyan, lalo na sa pag-handle ng tauhan. Dito sa salon business talaga, ito na talaga yung ating problema. Pero, lagi kong sinasabi na lagi nating hahanapin yung mga positibong bagay, yung mga positive side ng buhay. No? Tingnan nyo anong aral lang nakukuha nyo. May pumasok ngayon na customer, tapos home service pala yan dati, no? Tapos binigyan na lang ng 200, galingan mo na lang sa yung sistema. Magpatupad ka ng magandang policy, yung mga company rules, i-update mo, at i-meeting mo yung mga tauhan mo. So yan lang, magandang gabi. Galingan natin. Bye-bye.